Magandang gabi po. Amen. Salamat sa ating mga memory verses. Talagang buhay ang salita ng Panginoon at hindi po nagkukulang sa pagpapaalala sa atin kung sino ang Diyos, ano ang kanyang mga katangian, at kung sino siya pagdating sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang mga plano. So ipinapahayag po ng kanyang salita ang lahat, sa biyaya po ng Panginoon. So sufficient po ang salita ng Diyos upang makilala natin siya at not to the point na makilala natin ganap ang Panginoon. Because alam po natin that tayo po ay isang nilikha lamang at tayo ay nilikha upang magpuri at sambahin siya. So kahit yan po ay sa walang hanggan na, kahit nasa langit na po, yan pa rin ang ating gagawin. Patuloy natin siyang itataas, patuloy natin siyang dadakilain sa ating pagsasama-sama. Kaya itong ating service, prayer meeting at worship ito po ay foretaste ng maluwalhating buhay na nakahanda para sa kanyang mga anak. Kaya salamat po sa ating Panginoon. So, salamat din sa Diyos sa panibago pong pagkakataon na makapagbahagi po ng kanyang salita sa gabi pong ito. Ito po ay pribilehiyo na ibinigay po ng Panginoon sa inyo pong lingkod. Kaya tunay po na ang lahat ng bagay na ibinibigay po sa atin ng Diyos ay marapat lamang na ipagpasalamat po natin at i-acknowledge po natin na ito po ay kaloob niya sa atin. Okay, so ngayon po, dadako na po tayo sa ating exhortation at tayo po ay dadako na sa huling gospel concept. So yung 8 gospel concepts. So kung natatandaan pa po natin, ano po yung una? God. Anong sunod? Man, sin, death, Christ, cross, faith, and yan. So ito po yung ating pag-aaralan para po sa gabing ito. So life o ang tinatawag po nating buhay na walang hanggan. Samahan niyo po ako sa aklat ng pahayag or revelation. So actually yung memory verse ko po, John 5:24 ay isa din po sa talata na atin pong makikita dito po sa ating topic, and ang babasahin po natin ay kasama din sa atin pong babasahin at i-meditate. So Revelation chapter 21 verses 1 to 4. Okay, basahin ko po at tingnan po natin sa ating mga Biblia. Pagkatapos tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. Aklat po ng pahayag, Kabanata 21, talata 1 hanggang 4 sa English po. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more, neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat po muli sa gabing ito na muli po kaming makakapakinig ng inyo pong salita na patuloy po na mag-fortify sa aming pag-iisip, sa aming buhay pananampalataya, Panginoon. Kayo po ang source ng lahat na mga kailangan po namin upang kami po ay mag-succeed sa buhay na ito, Panginoon. Kung paano din po kami maging responsible sa aming buhay na inyo pong binago, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa inyo pong salita ay patuloy po na maging responsive kami sa aming buhay, sumunod kami sa lahat ng inyo pong ituturo, at ang patuloy po na kababaang loob ang mamutawi or manguna sa amin, Panginoon. At sa amin po mga labi ay mamutawi ang iyo pong kagandahang loob, Panginoon, at ang iyo pong kabutihan sa amin. At ang iyo pong tagapagsalita, gamitin niyo po lamang na instrumento, itago niyo po sa likod ng inyo pong kabanalan. Salamat pong muli. Ito pong aming dalangin
sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, so now ay dadako na po tayo sa huli. So that is life. Ano po? So we know that the gospel assures eternal life, o ang mabuting balita ay nagtitiyak ng buhay na walang hanggan. So hindi po ang relihiyon ang nagtitiyak ng buhay na walang hanggan, o ang gawa ng tao ang nagtitiyak ng buhay na walang hanggan, sapagkat pagtanungin po natin ang sino mang nasa relihiyon at ang sino mang gumagawa ng mabuti, hindi po nila mas titiyak 100% na sila po ay sa langit pupunta. Only the gospel, ang mabuting balita lamang ang mensaheng nagtitiyak ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ito po ang ating matutunghayan sa gabing ito. Ang objective po ng ating exhortation is to present the gospel with hope, as eternal life is assured by the Lord Jesus Himself. So ito po yung objective po natin. Sa pagbabahagi natin ng mabuting balita, wala tayong doubt sa mensaheng ito. Kagaya po ng sinabi ni Apostle Paul in Romans chapter 1, I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God unto salvation to everyone who believes. Sa lahat ng mga sumasampalataya, anuman ang lahi tayo, anumang lahi na meron po tayo, anumang sitwasyon po natin bilang isang tao, ang kaloob ng Diyos, ang kaligtasan, ay tiyak sa pamamagitan po ng mabuting balita. At ito'y hindi ikinahihiya ni Apostol Pablo. So, mga kapatid, yamang napakinggan na po natin ang mabuting balita. So, since we heard the gospel and believe in the gospel, tayo din po ay nabubuhay sa gospel, kung paano nga ito po ang purpose ng mabuting balita sa atin. Ano po ang dapat na maging take po natin sa kabila po nito? Na tayo po ay merong mensahe na nagdudulot po ng pag-asa. Meron pong mensahe na kung saan ay dinedemonstrate ang kabutihan, ang pag-ibig, ang habag ng ating Panginoong Jesus. So what should be our take sa lahat po ng ito? Is it just for the sake of information para sa atin? Nung nakilala ba natin si Kristo, na-inform lang ba tayo sa kanyang ginawa? Na-inform lang ba tayo sa kanyang person? So hindi lamang ganon ang gospel para po sa atin. So nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, niyakap po natin ang realidad sa buhay po ng isang Kristiyano. Hindi lang po na we are informed about Christ, about the gospel, but we surrendered our lives. Amen? Isinuko po natin ang ating mga buhay sa Kanya. At dahil isinuko na natin sa Kanya ang ating buhay, siya na ang ating Panginoon sa buhay natin. Hindi na tayo. Kasi doon tayo nagmula. Na tayo ang Panginoon ng ating buhay. Kaya ito ba ay isang mensahe lamang na nagtuturo ng aral? So of course not. Okay? Hindi lang po ito para sa ating pagkatuto, kundi para sa ating kaligtasan. Kaya tingnan po natin ang tatlong katotohanan patungkol po sa buhay na walang hanggan na pangako ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga nais maligtas. So dito po sa first point po natin, makikita ho natin that life guarantees our eternal security. So, tinitiyak ng buhay na walang hanggan ang ating pangwalang hanggang seguridad. So, kung meron po tayong pagdududa or pag-aalala sa ating sarili, kung tinanggap na natin si Kristo, pero hindi pa natin natitiyak ang ating sitwasyon, kung talaga bang sa langit tayo, kung tayo ba ay pag namatay sa langit, although alam natin sa sarili natin na tinanggap na natin ng Panginoon. We believed in Christ, in His name, in His work. Okay? So ano po ang kalakip ng ating pananampalataya sa Kanya? Ano po ang kapalit o yung in return mula sa Diyos sa ating pananampalataya sa Kanya? Remember, so ito po ay connected doon sa ating nakaraan, which is yung faith, and we know that itong faith na ito is hindi po mula sa atin. Ito po ay biyaya ng Diyos sa atin. It is a gift from God. Kaya kung kinikilala natin ang pananampalatayang in-exercise natin sa Panginoon as a gift mula sa Kanya,
Ito yung nag-a-assure na sabi dito, our eternal security. Ito yung nagtitiyak ng ating seguridad sa walang hanggan. Kaya sa John chapter 5 verse 24, ang Panginoong Hesus mismo po ang nagsabi. Ano po ang sabi niya dito sa talatang ito? Truly, truly, I say to you. Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo o sa inyo, whoever hears my word, ang sinumang nakikinig ng aking salita at nananampalataya sa Kanya and believes Him who sent me has eternal life. So napakaliwanag po ng statement. Ano? Whoever hears my word and believes Him. So ang tinutukoy po ng Panginoon is ang Diyos, ang Ama. Ano po? Na nagsugo sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Kaya bakit po merong eternal security sa verse na ito? Because first, meron pong prerequisites na dapat mangyari po sa isang tao upang matanggap niya ang pangakong ito ng Panginoon. Upang magkaroon siya ng assurance na nasa kanya ang buhay na walang hanggan. Kasi hindi lahat ng tao may ganitong katiyakan. May mga nagsasabi na, ay ako'y pupunta sa langit pero hindi sila 100%. Ay ba't mo nasabing pupunta ka sa langit, hindi ka pala sigurado? Pero dito po sa sinabi ng Panginoon, maliwanag po na 100% o siguradong pupunta sa langit ang isang tao. First, kung siya'y nakikinig ng kanyang salita. Hearing the word of God. So from the time na narinig niya ang mabuting balita at patuloy siyang nakikinig ng mensahe ng Panginoon. So that is the first. Kailangan maliwanag sa kanya ano ang gospel. Kaya ang sabi po ng Romans 10:17, darating ang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig at ang pakikinig ng salita ng Diyos o ang salita ng Panginoong Hesus. So, hindi ho maaaring maligtas ang isang tao kung hindi niya narinig ang mabuting balita. Kaya ito yung mahalaga na nagagampanan po natin. Kaya sabi doon sa ating theme is kung paano po tanawin ng isang ebanghelista ang gospel. Paano ba? Of course, ito yung mensahe na nagligtas sa kanya una sa lahat. At dahil siya tinawag ng Panginoon para mangaral, nais niyang ibahagi din ito sa iba. Sapagkat hindi ito ipinagkait ng Panginoon una sa lahat. Kaya hindi rin natin ipagkakait bilang isang ebanghelista ang mensaheng ito sa mga tao. Di ba? Kaya first, here's my word. Hindi po mangyayari sa isang tao na patuloy siyang makikinig sa salita ng Diyos kung walang kikilos na lingkod ng Diyos. Tayo po'y magiging instrumento ng Panginoon para sa kanila, mga kapatid. Although we know that ito pong Biblia ay makapangyarihang nagliligtas ng tao. Pero hindi ho mananatiling Biblia lamang. Ano po? Sa bahagi ho ng isang taong nakakilala sa Diyos, meron po tayong bibig para gamitin ng Panginoon na ipahayag ito sa iba. Okay? Kaya first, meron po tayong prerequisites to receive the promise, and first is, hears my word and believes. Kaya nandun po ang ating invitation sa tao na sineran po natin ng gospel, believe in the Lord Jesus. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus. Hindi manampalataya ka kay Hesus at sa iyong sarili o sa mabuting gawa mo o sa relihiyon mo o sa sinseridad mo. Ano po ang sabi dito? Believe in Him. Kung tunay ang iyong pananampalataya sa Panginoon na siyang nagsugo sa kanyang anak. That's why a sinning person must receive and believe the message. And without preaching the message, walang taong tatanggap at walang taong mananampalataya. Di ba? Kaya pasalamatan po natin ang mga taong ginamit ng Diyos para may parating sa atin ang kanyang mabuting balita.
Hindi ho biro ang ministry of evangelism. Hindi po biro ang ministry of sharing the word of truth, the word that draws a sinner patungo sa Panginoon. Kaya hindi po ito dapat natin baliwalain, mga kapatid. Bagamat tayo po, masasabi natin, ay, ano pang aking concern dyan? Ako naman, alam ko na ang aking kaligtasan. Pero kung tunay mong taglay ang kaligtasan, meron kang concern, meron kang burden to share. Para mga tao ay makinig at manampalataya rin sa Panginoon. Hindi po ibig sabihin na tayo ang magliligtas o tayo ang source ng kanilang kaligtasan. Ang Diyos ang nagliligtas, pero tayo ang means o tayo ang magiging instrumento niya. Kaya ibuka po natin ang ating mga labi para sa mga taong maaaring sila din ay sumunod at manampalataya sa Panginoon. Ngayon na ikaw ay isa ng ibanghilista, do you seek every people to hear the message? As a saved person in Christ, do you seek every person to hear the message? Minimithi mo ba na ang bawat tao ay makarinig ng mabuting balita kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon? Kung hindi mo ninanais na iparating ang mabuting balita dahil galit ka sa mga taong ito, halimbawa, yung third sex, di ba? Sila daw ay wala ng pag-asa, sila daw ay talagang sa impyerno. Of course, sino bang hindi pupunta sa impyerno? Pero hindi ibig sabihin na nasa ganun silang sitwasyon, wala na silang pag-asa na magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At alam natin na ang pananampalataya kay Kristo ay may kaakibat na pagtalikod sa kasalanan. Di ba? Kaya mahalaga nga po yung ating pinag-aralan, which is yung kasalanan. Paano ba natin i-share sa tao na hindi tayo namimili ng babahaginan natin patungkol dito? Di po ba? That lahat ng tao ay makasalanan. And what do you do to let them hear it? Ano ang ginagawa natin para mapakinggan nila ito? Marami ho tayong kaparaanan para may parating po natin sa mga taong mabuting balita. Hindi ho tayo maubusan because ang Diyos po ang nagpapala sa kanyang gawain. Amen? So huwag tayong mag-isip na basta nandiyan na ang ating mga pastors, nandiyan na ang mga youth natin na tinitrain. Okay na yun. Sila nang nasa bahaging yan, pero tayo, taga-masid lang. Pero hindi po ibig sabihin na hindi ho natin ministry ang magbahagi ng gospel. Baka sabihin natin, ay yun lang kasi yung gift ko eh. Pero yung gift of sharing the gospel, wala ako. No. Pakatandaan po natin, bawat Kristiyano ho ay isang ibanghilista. Ang bawat Kristiyano po ay tinawag ng Diyos para magsalita. Hindi ho para maging tikom sa mabuting balita. Although meron tayong magkakaibang kaloob na magagamit natin sa buhay pananampalataya, pero pagdating sa pagbabahagi ng mabuting balita, hindi po ibig sabihin pili lamang ang binigay ng Panginoon para maging tagapagsalita ng kanyang mensahe. Ang bawat isa po sa atin ay ibanghilista. Amen? So, yan po ang prerequisite na makikita po natin, mga kapatid. Next is the proclamation of that promise. Kaya ang sinumang nanampalataya kay Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo ay may buhay na walang hanggan. Because ang sabi ng Panginoon, He does not come into judgment, but has passed from death to life. So nagkaroon po ng pagtawid, o pagliban. Nakaliban siya mula doon sa talagang dapat patutunguhan niya at ito ay kamatayan. We know that. The wages of sin is death. Di ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito ang nakaumang sa lahat ng tao. Ito ang sentensya ng Diyos na banal at makatarungan sa lahat ng tao. But, sabi dito, whoever hears my word and believes Him, sa pamamagitan ng pananampalataya,
Siya'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi na siya hahatulan pa. He doesn't come into judgment. Romans 8:1. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Di po ba? Kaya, bakit pa tayo magkakaroon ng doubt doon sa sinishare nating gospel? Kung tayo mismo hindi tayo sigurado. Ano? Ang gospel ay sigurado. Ang mensahe ng kaligtasan ay sigurado. Hindi ito pagbabakasakali. Kaya nga natin sinasabi sa tao, hindi ho pagbabakasakali ang kaligtasan kasi may salita ng Diyos. This is the word of God, not the word of man. Kung salita ito ng tao, walang magsasabing siya'y pupunta sa langit, 100%. Pero dahil Diyos ang nagsabi, sigurado ito. Kaya sigurado ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, He doesn't come into judgment. Again, this is from the mouth of our Lord Jesus, but has passed from death to life. So mula sa kamatayan, siya'y papasok sa buhay na walang hanggan. Kaya, there is eternal security. We are assured sa mabuting balitang ito. Not only that we're not ashamed of it, we are sure sa mensaheng ito. Dahil ito'y mula sa ating Panginoon. After believing in the person and trusting in the person that God gave to us, we pass from spiritual death to spiritual life, and the spiritual life that He promises becomes our present and everlasting possession, never to be forfeited. So, kinuha ko po ito dun sa aming sa The Story of Hope. Ang sabi doon, sabi dito, the spiritual life that He promises becomes our present and everlasting possession. Ang spiritual na buhay mula sa ating pagiging patay sa Espiritu na biyaya ng Panginoon sa atin, ito'y magiging kasalukuyan at pangwalang hanggan nating pag-aari. Walang sino man ang pwedeng kumuha. Walang sino man ang pwedeng umagaw. Mga kapatid, kaya ang sabi ng Panginoon sa John 10, verse 28, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at hindi na sila mapapahamak. I give them eternal life and they will never perish and no one will snatch them out of my hand, out of the Father's hand. Sino man ang binigyan ng buhay na walang hanggan. Pero hindi po darating ang buhay na walang hanggan kung walang gospel. Kaya napakahalaga po ng ministering ito, mga kapatid. Okay? So, again, there are two subpoints here. First, the prerequisites, that is hearing and believing in the Word, and the proclamation of that promise. Christ Himself said, He doesn't come into judgment, but has passed from death to life. Kaya, mga kapatid, is the gospel message that we are sharing assures deliverance from condemnation? Is it talagang mula sa Bible ang ating gospel? Na sabi dito, nagtitiyak ng kalayaan, deliverance from condemnation, or bringing them to doubt. Magtutulak pa rin sila sa kanila sa itutulak pa rin sila sa kalituhan o palaisipan pa rin para sa kanila ang pagpasok sa langit. So, hindi po yun ang gospel. Dahil ang gospel po ay nagtitiyak ng kalayaan mula sa hatol na kamatayang walang hanggan. Di ba? Kaya although tayo po ay naghihirap sa buhay, ang ating mga katawan ay nanlulupaypay, ang ating mga lupang katawan ay exhausted sa bawat maghapon, but our spirit, ang sabi po ng Korinto, is being renewed day by day. Sapagkat ang buhay natin bilang Kristiyano ay hindi lamang para dito sa lupa. Nagsimula lamang dito, tinatamasa ho natin dito ang biyaya ng Panginoon, pero iba ang dadatnan po natin sa kabila. Iba ang dadatnan po natin in the afterlife na naghihintay sa atin ay walang hanggang buhay na ibinigay ng Panginoon. So, John 3:16, again, di po ba?
Whoever believes in Him shall not perish but have eternal life, buhay na walang hanggan. Kaya bakit tayo magdududa? Or bakit tayo magtataka or hindi tayo magiging assured sa kaligtasan? Okay? So that's number 1. Life guarantees our eternal security. Number 2, for our second point, punta po tayo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Okay, sabi po dito sa 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. Sa ibang translation, makikita po natin, he is a new creature. The old things passed away, behold, all things, sabi dito, have become new, or the new has come. So, ang ating pangalawang punto, sabi dito, life results, so that is eternal life, results to a qualitative and purposeful desires and motivations. So, itong buhay na ito, mga kapatid, na tinanggap natin mula sa Panginoon, matapos tayong magpahayag ng ating pananampalataya, so sabi dito, ito ay nagresulta sa qualitative and purposeful desires. Kaya ang sabi po doon sa talata, new creation. Ano ba ang ibig sabihin ng isang bagong nilalang? Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging isang bago kung ikaw ay na kay Kristo na? Noon, wala ka kay Kristo. Ngayon, ikaw ay na kay Kristo na. Amen? At ngayong tayo ay na kay Kristo na, ano po sabi ng Biblia? Tayo po ay isa ng bagong nilalang. At wala na ang dati, ang lahat ay pawang bago na. So ano po ang sinasabi ditong bago? Hindi lang ibig sabihin nito, nagbago ang practices mo. Diba? Nagbago ka ng gusto mong circle of friends. Nagbago ka ng passions sa buhay, motibo sa buhay. But this is a total, sabi nga, transformation. Binago kang ganap ng Panginoon. Okay? At kasama ko sa binagong iyan ay ang iyong mga pagnanasa, desires, and motivations. Yung iyong motibo sa buhay. Yung iyong, kung ano ang nasa puso mo. Di ba? Kung ano ang perspective mo sa buhay ngayon. Sabi nga, hindi lang ito tungkol sa pagtanda natin. Di ba? Pagka tayo po ay nagkakaedad na, nag-iiba yung ating pananaw sa buhay. Kung tayo ay nasa kabataan pa lang, di ba? So, iba yung ating pananaw sa buhay. Pag tayo ay nasa adulthood na, professional, iba na yung ating pananaw sa buhay. Pag tayo nagkapamilya na, iba din yung ating pananaw sa buhay. Pag tayo nasa 60s ng ating edad, 70s ng ating buhay, iba na rin ang ating pananaw. Pero hindi lang po ito ang saklaw nung tinatawag nating pagbabago or the newness ng ating pagiging Kristiyano. Because here, sabi dito, our new life results in new desires and motivations such as loving, obeying, worshiping, and serving God. Ano ang kalakaran ho ng tao o ano ang kasanayan po ng tao pagdating sa Diyos nung hindi pa niya nakikilala si Kristo at ano na siya ngayon? Yan po ang sukat na makikita ho natin sa ating puntong ito. Kailangan maliwanag na sa atin ang purpose ng buhay natin because we are now in Christ. Si Kristo ang kaliwanagan ng ating buhay. Siya ang nagbigay ng liwanag sa atin para alam natin kung ano ba ang dahilan kung bakit ako nandito sa mundong ito. Na ako pala ay nilikha ng Diyos para sa Kanya. Ako pala ay nilikha ng Diyos para purihin siya. Ako pala ay nilikha ng Diyos para sambahin siya. Para mahalin siya. At hindi para mahalin ang ating sarili. Okay? So that is new desires and motivations to love, to obey, worship, and serve God from our hearts. Yan ang kaibahan ngayon kumpara dati. Ngayon, tayo naglilingkod sa Diyos, minamahal natin ang Diyos, sumusunod tayo sa Diyos, sinasamba natin ang Diyos mula sa ating mga puso.
Ngayon, ang atin bang pagpunta ngayon sa gawain ay mula sa ating puso? Ang pananalangin ba nating ginagawa sa Panginoon ay mula sa puso? Ang pag-awit ba natin ng mga himno ay mula sa puso? Ang pagbabahagi ba natin ng gospel ay mula sa puso? Yan po ang sinasabi ng Panginoong mahalin mo siya ng buong puso, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Yan po ang gist or essence ng sinabi ng Panginoon sa aklat ng Mateo, chapter 22, kung paano mo siya mamahalin. Okay? Psalm 86 verse 12. Ano pong sabi dito? Psalm 86 verse 12. I give thanks to you, O Lord my God, with my whole heart. Ako'y nagpapasalamat sa iyo, Panginoon kong Diyos, ng buong puso, with my whole heart, and I will glorify your name forever. Pupurihin ko ang kanyang pangalan, magpakailanman. Hindi ho yan mangyayari sa isang taong ang kanyang puso ay hindi tama sa Diyos. Kaya matiyak ng isang tao na tama ang kanyang puso at hindi yan mangyayari kung hindi niya narinig ang mabuting balita at siya'y nanampalataya rito. Nanampalataya sa Panginoon at may buhay na walang hanggan. Colossians chapter 3 verse 16. Okay, ang makikita po natin dito, Colossians chapter 3 verse 16, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. Alam niyo po, pag sinabi ang puso sa Biblia, yan ay summary o buod ng ating pagkatao. Ito po yung kabuuan ng ating pagkatao. Conscience, desires, passions. Yan po yung puso. Kaya ngayon, sabi dito, mula sa puso nating ginagawa ito, hindi dahil relihiyon pa rin. Kaya kumusta ho ang ating mga puso? Ang pusong binago ng Panginoon, ang pusong laman na iniligay ng Panginoon sa atin. Nasa atin ba? Dahil kung wala ito sa atin, relihiyon ang ating ginagawa. Ngayon sa ating gawain. Na kailangan sigurado ho na ang pusong laman na pangako ng Panginoon sa aklat ng Ezekiel ay nasa atin. Dahil mula ito sa Panginoon. Are you still amazed by the byproducts of your new life in Christ? So ngayong ikaw ay isa ng ibanghilista, mga kapatid, patuloy ka bang namamangha sa bunga ng iyong binagong buhay? Dahil ngayong ikaw ay nakikristo na, marami kang nare-realize, marami kang napagtatanto sa iyong buhay, sa iyong sarili. Kaya napakapalad ng isang taong may Panginoon. Mas marami siyang nakikita, mas marami siyang napagtatanto, mas marami siyang natututunan. At ang pagkatuto niya ay hindi ho pagkatutong kagaya ho ng isang hindi mananampalataya. Iba ho mga kapatid, ang pagkakilala ho sa Panginoon. Mas magiging malinaw sa atin yung purpose ng buhay. Na hindi ka lang binuhay ng Panginoon para lang i-enjoy mo lahat ng material na bagay sa mundo. I-enjoy mo lahat ng pwedeng i-offer ng mundong ito sa iyo. Hindi yan ang purpose ng Panginoon sa iyo. Ang purpose ng Panginoon sa iyo, kaya Kanya iniligtas, ay para unahin mo siya. I-prioritize mo ang Panginoon sa bawat araw. I-prioritize mo ang Panginoon sa bawat segundo ng iyong buhay. Mas na-appreciate mo ang biyaya ng Panginoon kapag nakikilala mo siya ng personal. Okay? Kaya ito yung buhay na walang hanggan. Kaya this is quality of life.
Ito yung buhay na dekalidad. Hindi yung buhay na dekalidad, nakatira ka sa high-end na na subdivision na may security guard. Hindi yung security guard sa gate ha, sa mismong gate ng bahay mo. Hindi mo na kailangan ng security guard para ikaw ay magkaroon ng assurance of salvation. Para bantay pagka halimbawa mawala. Hindi ho yan makukuha ni numan. Ang Panginoon ang naglagay nito sa atin. Okay? Kaya ito yung ating pangalawa, mga kapatid. It results to a qualitative and purposeful desires and motivations. May direksyon, may layunin ang ating buhay sa buhay na walang hanggan. Amen? At ang pangatlo po natin, life brings hope to eternity with God. Ito ho ang tunay na nagbibigay pag-asa sa walang hanggan. Mula sa Panginoon, kanyang sinabi, ang sino mang mananampalataya sa kanya ay may buhay na walang hanggan, hindi lamang ang tinatawag nating kasalukuyan ang saklaw ng kanyang pangakong ito, kundi, kaya nga siya tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya yung binasa po natin kanina, Revelation chapter 21. Ano po ang naghihintay sa mga taong iniligtas ng Panginoon? Ano po ang nasaksihan ni Juan sa kanyang pangitain? Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away and the sea was no more. So, kung merong pagkagunaw, yes, darating po yan, pero hindi pa po yan in the near future. Pero darating po ang panahon at gugunawin ang unang langit at ang unang mundo at bababa ang bagong langit at ang bagong mundo o ang bagong lupa. Sabi dito, at wala na ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa kalangitan, mula sa Diyos, kagaya ng isang kakasaling babae na inihahanda or adorn. Kumbaga siya ay naka-wedding dress. Talagang prepared for the wedding sa kanyang asawang lalaki o kakasaling lalaki. At napakinggan ko ang isang malakas na tinig mula sa trono at nagsasabi, narito, behold, the dwelling place of God is with man. The dwelling place of God is with man. Mga kapatid, hindi ho maaari na tayo hong mga bearers of the message ay hopeless. Wala hong ebanghelista na hopeless sa kanyang sarili kung dala niya ang mensahe ng pag-asa. This is the message of hope, brothers and sisters. It promises eternal life. That's why we are hopeful. Di po ba? Tayo'y may pag-asa. Amen, mga kapatid? Amen. May pag-asa ho tayo. At ang sabi ng Panginoon, sabi dito, He will wipe away. Papahirin niya ang ating mga luha. At wala nang kamatayan. At wala nang pagdadalamhati. Wala nang pag-iyak. Wala nang sakit. Sapagkat ang dati, wala na. The former things have passed away. That's why it brings hope to eternity with God. Ang nasa kaibuturan ng puso ng Diyos ay tamasahin ito ng lahat. Ito din ba ang nais po natin para sa lahat ng mga tao? Hindi na natin pag-usapan dyan, may elect. O may pinili. Yung mga ganyang view, alam niyo po mga kapatid, parang ina-undermine natin yung message. Para bang nasa kamay na natin yung pagliligtas, hindi sa Panginoon.
Pero ang nagliligtas at ang puso ng nagliligtas, ang nais niya is lahat ng tao ay maabot ng mabuting balita. Kaya kung nais po natin na, sabi nga, always, pinaprayer request po natin, Panginoon, bigyan mo po ako ng karunungan, spiritual maturity. So laging hindi na nawawala sa ating prayer request, spiritual maturity. Kung wala naman tayong pakialam sa ibang tao, bahala na sila. Basta tayo ay alam natin ang tama. Di po ba? So we missed the very purpose ng buhay natin. At na-miss po natin yung very point ng kaligtasan. Hindi ho tayo iniligtas para maging makasarili. At hindi ho tayo iniligtas para magtanim ng puot o galit sa ating kapwa. Ang nais ho ng Panginoon, tayo po'y maging instrumento niya para maihatid po natin ang kanyang salita. At ang salitang ito ay nagtitiyak ng buhay na walang hanggan. Kaya, tayo ba'y naghihintay ng may pag-asa? Mga kapatid, are you waiting with hope for the golden daybreak that will come? Sabi nga, yung ating isang hymnal song, Some Golden Daybreak. Kaya tayo nangangaral because we're waiting with hope for this golden daybreak that will come. Kaya nakakatuwa na tayo po ay paalalahanan ng Diyos. Nangangahulugang hindi pa huli ang lahat para tayo po ay maglingkod sa Kanya. At may pagkakataon pa na tayo ay gamitin ng Panginoon para po sa mga taong wala pang kaligtasan. Kaya mga kapatid, kung tayo ay tunay na tinawag ng Panginoon, lahat po tayo kasama ho sa ministeryong ito at ito po ay ministeryo ng paghahatid ng mabuting balita. Makiisa po ang bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa patuloy niyo pong pagpapaalala sa amin na kami bilang inyo pong mga iniligtas ay maging tagapagsalita ng inyo pong kaligtasan. At hindi po namin piliin ang sino mang makikinig nito, kundi lahat ng mga taong maaabot po nito ay hangad po naming maabot sila, Panginoon. Kung ito po ang inyo pong puso, Panginoon, at ito din po ang puso na taglay ng inyo pong mga anak. Kaya purihin ka sa lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.